Magandang hapon po sa inyong lahat, muli sa mga taga-Sola Scriptura Christian Church. Ako'y bumabati sa inyo ng isang magandang hapon. At muli po tayo po ay magsama-sama para po sa panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos upang ito po ay ating maunawaan at ating pong mailapat, maisapamuhay ang mga aral na nais po ng Diyos na ating pong matutunan sa hapong ito. Ngayon po ang ating pong talatang pag-aaralan at aklat na babasahin sa Lumang Tipan. Patuloy po ang ating serya ng pag-aaral sa Lumang Tipan mula po sa Genesis at sisikapin po natin matapos po tayo hanggang sa aklat ng Juan upang ating pong maunawaan ng buo ang kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan na nakumpisa sa pagkakasala ni Adan at Eva sa Hardin ng Eden hanggang sa pagpili po ng Diyos sa isang taong si Abraham upang panggalingan ng kanyang sariling bansa at nang maging bansa ang bansang Israel hanggang sa maging hari si David at hulaan na mula po sa kanyang angkan ay lilitaw po ang hari na mag-ahari magpakailanman at siya po ang kanyang paghahari ay walang hangganan at ang kanyang mga makakasama ay ang mga taong sumampalataya sa kanyang ginawa. At yun po ay walang iba kundi po ang Panginoong Hesukristo. At ang ating pong paksa o tema sa hapong ito ay ang pagbagsak ni Haring Saul sa pagiging hari ng Israel. Noong pong nakaraang linggo ay ating pong tinalakay ang kanya pong pagkaluklok sa trono ng Israel bilang kauna-unahang hari po ng bansang Israel. At siya nga po ay naging hari ayon po sa kagustuhan ng mga tao dahil ayaw po sana ng propeta Samuel na magkaroon ng hari na mula sa tao sapagkat ang hari po noon na itinuturing ng Israel ngunit hindi nila sinusunod ay si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na buhay. Ngunit sa kabila po na ang tunay na Diyos ang nagahari sa Israel at siya pong nagtatanggol sa Israel sa pamamagitan po ng paghirang ng iba't iba pong mga hukom o yung pong mga taong nagtatanggol para po sa kapakanan at kaligtasan ng mga mamamayan ng Israel, ay hindi po lubos na nagtiwala ang Israel sa Diyos. At hindi po nila sinunod ang mga utos ng Diyos. Sa halip po, sila po ay sumuway at tahasan po nilang sinalangsang ang utos ng Diyos na huwag sasamba sa anumang uri ng Diyos-Diyosan, ng anumang o sa anumang larawang inanyuan ng kawangis ng anumang nilalang na nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, nasa tubig, nasa ilalim ng tubig, nasa kalawakan at nasa langit. Kaya nga po ang ginawa ng mga Israelita, sila po'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan po ng mga bansa na nakapalibot sa Israel. At ito nga po ang naging kaparusahan ng Diyos. Sila po ay ipinasakop ng Diyos sa iba't iba pong mga tribo sa palibot ng Israel. At ang kalaban po nila sa panahong ito na si Haring Saul ay nag-ahari ay ang bansang Filistia o ang mga Filisteo, na siya po ang patuloy na naging tinik sa tagiliran ng Israel. At hanggang ngayon ay nagiging tinik sa tagiliran ng modernong Israel. Sapagkat ang sabi po ng Diyos, kung hindi ninyo paaalisin ang mga tao sa inyong palibot at hindi nyo sila aangkinin ang lupa na kanilang tinatahanan na aking ipinangako na sa inyo, sila ay magiging tinik sa inyong tagiliran. Kaya nga po literal na naging tinik sa tagiliran ng Israel ang bansang Philistine o ang Philistia. At basahin po natin ang 13 kabanata ng aklat ng unang Samuel mula po sa talatang 1 hanggang sa talata po na 18. Ito po ang sabi: 30 taon si Saul nang siya ay maging hari ng Israel. Siya ay naghari sa loob ng 2 taon. At yun nga po, ang una po na dahilan ng pagbagsak po ni Haring Saul ay ang kanya pong pagkuha ng otoridad na hindi naman sa kanya. Ang paggamit niya
ng itinatag na karapatan na para lamang sa tamang tao na dapat gumawa niyon. Si Haring Saul nga po ay para lamang po manguna sa Israel. Yun po ang kanyang papel na gagampanan. At ang paghahandog po ay para lamang sa isang propeta at saserdote na walang iba po kundi po si Propeta Samuel. Ngunit ang ginawa po ni Haring Saul, siya po'y nainip. At mayroon na po kasing nakatakdang bilang ng araw na sinabi po ni Samuel na siya darating at yun po ay 7 araw. Yun po ay kanya na pong paulang sinabi po kay Haring Saul. Ngunit nainip po si Haring Saul at hindi nakatiis. Kaya po nang nakikita po niya na ang kanya pong mga kawal ay nagsisipagtaguan na at iniiwan siya ng kanyang sariling mga mandirigma at tanging siya lang na lamang po at ang kanyang anak na si Jonathan ang may dalang espada at pana at sibat, ay siya po ay natukso na gamitin ang otoridad na parang lamang kay Samuel. At yun po ang dahilan ng pagsasabi po ni Samuel sa kanya ng ganito. So chapter 13 verses 14. 13 to 14. Ito po ang sinabi po ni Propeta Samuel kay Saul. Sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan niyang ginawa mo. Kung sinunod mo ang iniutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Una po, he forfeited his privilege na siya po ay maging hari, ang kanyang linya ng kanyang angkan ang maging hari habang panahon sa Israel. Pero dahil po sa ginawa po ni Haring Saul, ang konsekwensya po ng kanyang ganawa ay hindi na matutuloy iyon. At sabi nga sa verse 14 ay ganito, ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel, sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Ito po ang unang dahilan ng pagbagsak po ni Haring Saul bilang hari. Sa atin po, mga kapatid na kalagayan bilang mga Kristiyano, at kahit pa po sa ating pong mga tungkulin, sa ating pong mga employer, o sa ating pong papel na ginagampanan sa lipunan, ang Diyos po ay mayroong specific na mga papel na ipinagagawa sa atin. At kadalasan po yung specific na papel na yon ay dapat po doon lang po tayo kikilos. At doon lamang po tayo gagalaw at maglilingkod sa Diyos. At hindi po natin gagamitin ang tungkulin na hindi naman para sa atin. Dahil po ang mga leader po sa lupa, ang mga pinuno sa lupa, kahit sa ang aspeto ng buhay natin, kahit sa tahanan, meron po itinilaga po ang Diyos na leader sa tahanan at iyon ay walang iba kundi ang mga tatay. Pagka po yun ay ating pinalitan at ginamit po ng isang ina ang otoridad na para lamang sa isang ama, nagkakaproblema po talaga sa tahanan. At ito nga po ang dahilan kung bakit po marami pong mga anak ang nababakla. Kasi po yung tatay ay nakikita nilang under desire ng kanilang nanay. Dahil po hindi po sinunod noong pamilyang ito. Hindi inassert ng tatay ang kanya pong karapatan at tungkulin at ang kanyang kakayahan ay hindi niya ginamit. Yung kakayahan binigay ng Diyos sa kanya upang ang kanyang pamilya ay kanyang pamahalaan. Ganon din po sa trabaho. Mayroon pong mga bosses tayo o mga boss sa ating pong mga kumpanya na pinaglilingkuran. Anumang oras po na yung ibinigay ng Diyos na tungkulin sa Kanya. Dahil po sinabi ng Diyos walang pamahalaan o walang katungkulang umiiral sa kahit anong sphere ng society, maging sa lipunan, maging sa bansa, o maging sa anumang aspeto ng sosyedad, negosyo man, secular, yung tinatawag ng iba, o spiritual man, o pastor, o isang iglesia, pagka po ginamit ng isang taong hindi naman ipinagagawa ng Diyos, ang papel na yon ay kanya po yung ginamit ang papel na yan, ngunit di para sa kanya, yun po ay kasalanan sa Diyos. Kaya nga po magulo pagka po pastora, dahil wala po namang pastora. Kaya kita po ninyo,
ang mga iglesia na pastora po ang namumuno, talaga pong wala po akong nakita kahit isa na iglesia ang namumuno na payapang iglesia. Lagi pong napakaraming problema. Pabago-bago ang doktrina, pabago-bago ang dumadalo. Puro na lamang chismisan minsan ang nagaganap sa loob ng iglesia. Pakitang tao na nga lamang minsan ang paggalang sa babaeng pastor. Dahil po wala naman talagang pastora. So, those who are usurping the authority, claiming the role and responsibility that God didn't allow to claim for that person. Yung pong tao nagagamit ng otoridad na yon ay makakaranas po ng parusa ng Diyos. At yan po ang nangyari po kay Haring Saul. Samuel told Saul that God had rejected his royal line and God would seek a man after his own heart, and that would be King David. Ikalawa pong dahilan ng pagbagsak po ni Haring Saul sa pagiging hari, siya po ay nanumpa ng isang sumpa na hindi po ratified o pinahihintulutan ng Diyos. Sumumpa po siya ng isang sumpa na hindi naman aayon sa salita at kalooban ng Diyos. Ano po ang sumpang yon? Tatalon po tayo sa chapter 14. Sa English po, ito po ang sabi. 1 Samuel chapter 14 verses 24 to 25. Ang sabi po ron, now the men of Israel were hard pressed on that day, for Saul had put the people under oath, saying, cursed be the man who eats food before evening, and until I have avenged myself on my enemies. So none of the people tasted food. Yun po ang sinabi po ni Haring Saul, yun po ang kanyang sumpa. Makikita po ninyo yung salitang, I have avenged myself on my enemies. No. The Philistines are not Saul's enemies. The Philistines are God's enemies. And Saul took that personally. No? Naghari po sa kanya yung pride na inakala niya na siya ang dapat maghiganti. At siya ngayon ang talagang pinipersonal ng mga Filisteo. Kaya po sumumpa po siya ng isang bagay na hindi naman niya dapat ipanumpa. Ano po ang kanyang sumpa? Dahil sa kanyang pride na nais niyang makaganti sa kanyang mga kaaway without the explicit command of God or approval of God. Sabi po niya, sumpain ang taong kakain ng pagkain bago gumabi, hanggat hindi ko na ipaghihiganti ang aking sarili sa laban sa aking mga kaaway. Kaya po ang sabi doon, kaya wala sa sino man sa kanyang mga kawal ang tumikim ng pagkain. That's a foolish oath. Bakit mo hindi patitikimin ng pagkain ang mga kawal na lumalaban sa digmaan? That's not the strategy, the right strategy sa isang hari na nangunguna sa kanyang mga kawal. Bakit po niya nasabi yan? Dahil po, he took that personally. The war is not of the Lord, but the war that rages during that day was his, not God's. Inangkin niya na yun ay kanyang laban. Inangkin niya na yun ay kanyang personal na paraan upang makaganti sa mga Filisteo. Isa po ang nakikita kong dahilan. Kanya pong pinipilit ang kanyang mga kawal na gampanan ang tungkuling hindi naman nila kayang gampanan. Kaya po kanya pong ang tawag po dyan, blackmail. Sinasabi niya, walang kakain hanggat hindi natatapos ang labanan. Ang ibig sabihin lang po niyan, sayaw at sa gusto ninyo, talunin niyo ang kalaban sa anumang mangyari kahit po wala na sa lugar. Sapagkat ang sabi niya, this is my fight until I have avenged myself on my enemies. But the right word should be, until God avenge himself against his own enemies. Our enemies are not our own alone. If we are walking in the right path, if we are of God, if we are children of God, our battle
is not ours. Our battle is of God. And nothing can defeat us because God is with us. Kahit anong mangyari, kung ang Diyos ang pinaglilingkuran natin at tayo sumusunod sa kalooban niya, walang makagagapi sa atin hanggang kamatayan, tayo ay sa Diyos. Mamatay man tayo, tayo pa rin ay sa Diyos. God will still be on our side. Even death cannot separate us from the will of God. But if we take any battles in life, personally, at inalis natin ang larawan ng digmaan, ito'y larawan lamang ng digmaan between good and evil, between God and Satan. Ano po ang sabi po ni Pablo sa Ephesians chapter 6? Ang pakikipagdigma natin ay hindi laban sa laman. Ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa kapwa-tao. Kung tayo po ay nasa katuwiran, ang kalaban natin ay ang prinsipyong masama, ang mga kasamaan at mga espiritu ng dyablo na naghahari sa mga makasanlibutan. The battle is not ours. If we are Christians, we can rest assured that we are to be victorious because God is on our side. But Saul, sinira niya ang kanya pong pagiging hari dahil naging siyang mapagmataas. Nakita niya ang lumalagong pagkatalo, ang lumalaking casualty. Ngunit hindi po niya nakita, hindi po niya na-realize dahil ang kanyang isip ay nakatutok sa kanyang sarili. Hindi po niya alam ang kanyang anak si Jonathan po ay nananalo sa kabilang side ng digmaan. At dahil po sa wala ng guidance ng Diyos si Saul, hinabol po niya ang mga Pelesteo. At siya po ang nagtulak sa kanyang mga kawal upang magkasala. Ano po ang nangyari? Ano ang consequence? Ang consequence po, kumain po si Jonathan ng pulot-pukyutan. At kumain po siya at kanya pong itinusok ang kanyang sibat doon sa pulot. Hindi po niya narinig ang sumpa ng kanyang tatay dahil po siya nasa kabilang panig ng digmaan ng battlefield laban sa mga Pelesteo. Ano po ang ginawa po ni Haring Saul? Dahil po sa kanyang foolish oath na ito, sa kanyang kahangalan, na siya po'y nagmamalaki na sa kanyang sarili, at ang kanyang sumpa ay parang na lamang pagalawin ang kanyang mga kawal ayon sa kanyang sariling kagustuhan, ang ginawa po ni Haring Saul, iniutos niya na patayin po si Jonathan. Imagine, dahil po sa kanyang kayabangan, hindi na rin po niya inantala na ang kanyang ipapapatay ay ang kanyang sariling anak na tanging makatutulong sa kanya. Sapagkat si Jonathan po ay isa sa pinakamagaling na mandirigma ng Israel. Pero ano po ang nangyari? Alam po niyo, sinuway po ng mga mandirigma na papatayin si Jonathan. Pinapapatay ni Haring Jonathan ang kanyang anak. Dahil nga sa kanyang walang habas at walang pakundangang pagsumpa. Wala sa lugar na panunumpa. Ang po niyo sabi sa kawikaan, ang sumpa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos ay para lang ibon na hindi makadapo sa kanyang dadapuan. Wala pong kwenta yon. Walang bisa iyon. Kung ang susumpa po na tao sa kapwa-tao ay isang tao rin pong makasalanan, wala pong bisa iyon. Kaya huwag kayong matakot sa mga sumpa-sumpa o sa mga kung ano-anong mga hum-hum na tinatawag namin sa Tagalog na parang mangkukulam na ikaw ay kukulamin. Hindi po iyan tumatalab sa taong makatuwiran. Hindi po yan tumatalab sa anak ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Ako po ilang beses nang kinulam. Yung pong mangkukulam mismo ang nagtapat sa akin, Pastor, hindi kita makulam. Kaya po dumalo na lang po siya sa church. Pero hindi rin po naging Kristiyano. Talagang humanga lang siya sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya po marami pong tao, pagka po marami mga Kristiyano na nawawala na po sa wisyo
pagka po napatutok na po ang kanilang atensyon sa kanilang sarili. At ito pa po ang isang konsekwensya, bukod sa yung kanyang sariling anak, muntik na niyang mapatay dahil kanyang ipinapapatay na, mabuti sinagip po ng kanyang mga kawal ang kanyang mga anak. O yun po ikalawang consequence, sinuway siya ng kanyang mga kawal, pagpapatunay na ayaw na sa kanya ng Diyos. At ikatlo po, ito pong consequence, nagkasala po yung kanyang mga kawal ng kasalanang karumaldumal sa Diyos. Bakit? Dahil po sa gutom ng kanyang mga kawal, ito po ang nangyari sa 1 Samuel chapter 14 verse 31 to 35. They struck among the Philistines that day from Michmash to Ahihalon, and the people were very weary. The people rushed greedily upon the spoil, and took sheep and oxen and calves, and slew them on the ground. Ito po, yung pong mga kawal po niya, no, ay nakipaglaban sa mga Pelestio ng araw na yon. At dahil po sila pagod na pagod at gutom na gutom, kinuha po nila ang mga tupa, ang mga baka, at pinatay sa lupa. At ano po ang ginawa nila? Kinain nila na parang kanibal yung pong mga laman ng hayop. Ang sabi nga rito, and the people ate them with the blood. Ay bawal na bawal po ng Diyos yun. Nakakain ng isang tao ng hayop na may buhay na dugo doon sa karne. Dapat po patuluin ang karne. Yung patuluin ang dugo mula sa karne. Pero as sabi po rito, ito po ang nangyari. Sinabi nila kay Saul ang nangyari. At ang sabi po ni Saul, behold the people, ng mga nagsabi kay Saul, behold the people are sinning against the Lord by eating with the blood. And he said, you have acted treacherously. Roll a great stone to me today. Saul said, disperse yourselves among the people and say to them, each one of you bring me his ox or his sheep, and slaughter it here and eat, and do not sin against the Lord by eating with the blood. Yun po ang nangyari. Sinasagip niya ang kanyang mga kawal sa pagkakasala, pero siya rin pala ang nagtulak sa kanila sa pagkakasala. Walang sense po yun. Paano mo sasabihin? Ang nagtulak sa kanila sa pagkakasala, walang kwenta po yun. Dahil ikaw din naman pala ang nagkasala. Ang dapat ikaw ang magsisi at tingnan mo ang iyong sarili, hindi ang iba, at aminin mo sa Diyos, patawarin mo po ako. Sa halip na umamin siya sa Diyos na siya po ang sanhi ng pagkakasala. Ang mga tao ang kanya pong pinagbintangan, dito kayo, dalhin ninyo rito, ito, dito kayo kumain, yung inyong mga baka, yung mga tupa, dito nyo patayin at dito nyo kainin. Ano po tawag dyan ay, ano lang po yan, saving face. He tries to save his face. Inililigtas niya ang kanyang sarili doon sa kasalanan na siya ang nagtulak na gawin ng kanyang mga sariling kawal. Kasalanan din niya, kanya pong idinidiin sa iba. At hindi niya inaamin sa kanyang sarili ang kanyang pagkakasala. At yan po ang dahilan ng pagbagsak. Once na atin na pong ibang tao na ang atin pong idinidiin, pero tayo pala talaga ang may kasalanan, babalikan po tayo ng ating kasalanan at aalisin tayo ng Diyos sa pribilehiyong dapat sana ay meron ka. Oras na iyo pong sinuway ang prinsipyong yan, na dapat aamin ka pag nagkasala upang mailigtas mo ang iyong sarili sa sumpa ng Diyos. At ang ginawa mo, iyo pa pong idiniin ang iba, na ikaw din naman ang nagtulak para magkasala sila. Magkakaroon po ng problema. Aalisin ng Diyos sa iyo ang pribilehiyo na Kanya pong ibinigay sa iyo. Ito pa po ang ikatlo at ito po ang panghuli. Hindi po ganap na sinunod ni Saul ang utos ng Diyos. Ito po ang ikatlo. Ang ikatong dahilan kung bakit po bumagsak si Haring Saul sa pagiging hari, hindi niya ganap na sinunod ang utos ng Diyos. Incomplete obedience is disobedience. Hindi po pwedeng ang obedience ay kalahati, 1/4, 1/5, o 3/4, or 99%. Obedience should be 100%. If God commanded you to do something, you must do it completely. You fulfill it 100%, or else it's disobedience. It is not obedience at all.
Ito po ang command ng Diyos kay Haring Saul. Sa 1 Samuel chapter 15, makikita nyo sunod-sunod na chapters, ipinapakita po yung pagkakasala, yung mga dahilan kung bakit po si Saul ay naalis sa pagiging hari. At ito po yung final straw. Sabi po ng Diyos sa 1 Samuel chapter 15 verse 1 to 3, Then Samuel said to Saul, The Lord sent me to anoint you as king over his people, over Israel. Now therefore, listen to the words of the Lord. Thus says the Lord of hosts, I will punish Amalek for what he did to Israel, how he set himself against him on the way while he was coming up from Egypt. Now go and strike Amalek and utterly destroy all that he has, and do not spare him, but put to death both man and woman, child and infant, ox and sheep, camel and donkey. Ito po ang ikatlong dahilan ng pagbagsak po ni Saul. May utos po ang Diyos kay Haring Saul. Ang sabi po ng Diyos, salakayin mo ang Amalek. Ang Amalek po, kung tatandaan niyo ang mga Amalekites, so pong ang mga Israelite po ay lumabas po sa Ehipto at sila po'y tumawid sa dagat na pula at sila po'y tumatawid na doon sa ilang. Ang mga Amalekita po ay tumanggi na padaanin sila. Sa halip po sila po ay tinrete na sila ay didigmain. Kaya po napilitan po ang mga Israelita na lumihis ng landas at lumaban sa kanila at pinahirapan nila ang mga Israelita. Ngayon po ang panahon ng paghihiganti, ang sabi ng Diyos. Alam po nyo, ang Diyos ang maghihiganti para sa atin. At ito po ang sabi niya, oras ng paghihiganti, Saul, ngayon ikaw ang gagamitin ko. Patayin mo lahat ang mga Amalekita. Wala kang ititira. Patayin mo lahat ng meron doon na may buhay doon. Patayin mo ang mga lalaki, babae, bata, sanggol, tupa, baka, kamelyo, asno. Wala kang ititira dahil sa galit ng Diyos sa bansang Amalek. Ngunit hindi po nangyari. Ano po ang ginawa po ni Saul? Sa 1 Samuel chapter 15 verse 8 and 9. He captured Agag, the king of the Amalekites, alive. First disobedience. Ang sabi ng Diyos, wala kang ititira. Pero ano ang ginawa ni Haring Saul? Hinuli niya ang hari. Alam po ninyo kung ano po ang ibig sabihin? Ang dahilan kung bakit hinuli po ni Haring Saul si Agag at pinutol po ang dalawang lalaki sa talampakan, sa paa. Ito po'y dahil sa pride. Gusto po niyang ipakita sa mga tao sa lahat na kita niyo ang galing-galing ko. Nabihag ko si Haring Agag na napakaraming pinatay. Ngayon ay akin siyang bihag. Ito po'y trophy ni Saul. At ito po'y ginamit niya upang muling i-elevate ang kanyang sarili sa paningin ng mga tao. That's pride, and ultimately, pride is the reason why Satan fell from heaven. Si Satanas po ay dating anghel ng Diyos. Kaya po siya bumagsak sa langit ay pareho po ng pagbagsak ng mga tao ngayon. Yung pong pagtataas ng pride nang wala sa lugar at walang pagpapakumbaba na hanggang sa huli. Yun po ang nangyari kay Haring Saul. Hanggang sa huli, hindi niya sinunod ang Diyos. Sa halip, ano pa ang ginawa niya? Sabi niya, but Saul and the people spared Agag in the best of the sheep, the oxen, the fatlings, the lambs, and all that was good, and were not willing to destroy them utterly, but everything despised and worthless they utterly destroyed. Yun po ang ginawa pa nila. Itinira din po nila ang pinakamagaganda sa mga tupa, sa mga baka, sa mga lahat ng mga hayop. At ang kanilang pong winasak, pinatay at sinira ay yung walang kwenta, yung walang pakinabang, yung mga payat na hayop, yung mga payat na mga kamelyo, payat na baka, payat na kabayo. At higit sa lahat, binuhay po nila si Haring Agag. At yun po ang nangyari. Alam po niyo, may napakalaking konsekwensya po itong pagbuhay po ni Haring Saul sa kay Haring Agag. Alam po ang pinakamalaking niyan, ang pinakamalaking consequence. Natatandaan po ninyo. Po.
ito pong si Agag, ang kanya pong naging isa sa mga kanyang nakaligtas na mga descendant ay si Haman. Alam po ninyo kung sino si Haman? Si Haman po ay yung gustong magpapatay sa lahat ng Israelita nung panahon po ni Queen Esther. Yun po ang dahilan kung bakit galit na galit si Haman, naghahaman sa mga Israelita, at nung panahon ni Esther, na si Esther po ang asawa ni King Artaherjes, at si Haman po ang tagapayo po ni King Artaherjes, ipinayo po ni King ni Haman na descendant po ni Agag na ipapatay na ang lahat ng mga Israelites sa buong imperyo ng Persya. Yun ang napakalaking consequence. Akala natin ang liit-liit ng consequence, ngayon lang, ito lang. Pero alam po niyan sa kasaysayan, lalaki yan. Yung pagtatago natin ng isang dokumento ngayon, yung pala ang siyang magpapabagsak at magpapakurap sa ating bansa sa darating na panahon. Ganun po, isang maliit na kasalanan sa tingin mo, pinalampas mo at hindi mo sinunod ang Diyos. Ang mangyayari po, yung kasalanan niyan ang magiging dahilan ng isang napakalaking revolusyon laban sa atin. At kita niyo po, pagdaan ng ilang daang taon, muntik nang maipapatay ang lahat ng Israel sa balat ng lupa dahilan po sa pagbihag lamang ni Haring Saul kay Haman, kay Agag, sa halip na patayin. Ang dahilan po kung bakit gustong ipapatay ng Diyos ang lahat ng mga Amalekites ay dahilan po sa sobrang kasamaan nila. Sila'y sumasamba sa lahat ng uri ng karumaldumal na Diyos-Diyosan, kay Baal, kay Astarte, kahit sa lahat ng mga Diyos-Diyosan ng mga nasa East or Middle East, ng mga Assyrians, at maging Diyos-Diyosan ng mga Ehipsyo, si Isis, Osiris, nakarumaldumal sa Diyos. Hindi po nila sinunod, at dahil doon, nagkaroon ng napakalaking konsekwensya para sa bansang Israel. Mga kapatid sa Panginoon, huwag nating maliitin yung pagsuway sa isang utos. Di natin alam. Yung pagmaliit natin na yan at pagsuway sa isang utos lang na sa akala natin maliit ng kasalanan, yung pala ang magiging daan upang mawasak ang ating hinaharap. Na dapat sana yung ating hinaharap tayo magtatagumpay. Dapat sana kasama tayo sa pag-angat, sa pag-unlad. Pero dahil sa iyong kasalanan na akala mo'y maliit lang, dahil hindi mo sinusuri ang iyong sarili at hindi mo ini-examine kung ano ang motibo ng iyong puso, itong maliit na kasalanan na ito ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Mga kapatid, suriin natin ngayon ang ating sarili. Huwag tayong magturo sa iba at sabihin natin, ikaw ang nagkasala. Sa pagturo mo sa iba, isa ang nakaturo sa kanya, 3 ang nakaturo sa iyo. Tandaan mo, when you point your fingers to others, 3 fingers point at you. At dapat suriin mo, baka ikaw nga ang mas maraming kamalian, hindi yung taong itinuturo mo. Let's start to search ourselves so that we would not experience the same tragic end that King Saul has experienced. Alam po ninyo ang nangyari kay Haring Saul? Natalo po sila sa digmaan ng mga Pelesteo. Ang kanyang anak na si Jonathan ay pinatay. At si Haring Saul po ay malubhang nasugatan. Ano mong ginawa ni Haring Saul sa kanyang mga sa kanyang kawal? Gusto niyang siya saksakin ng kanyang kawal nang siya matapos na ang paghirap. Pero hindi siya mapatay ng kanyang sariling kawal. Ang ginawa po ni Haring Saul, kanya pong dinapaan ang kanyang sariling espada hanggang sa siya'y bawian ng buhay. He lost his access to God. He found a necromancer. Siya po'y nagpakonsulta pa sa isang mangkukulam doon sa Samuel chapter 28 verse 7. Dahilan po sa hindi na siya dinidinig ng Diyos. Nararamdaman din niya na malayo na ang Diyos sa kanya. Ngunit sa halip na siya'y magsisi
na siya'y magpakumbaba, nadalisayin niya ang kanyang puso, manalangin ng buong taimtim at sabihin sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako dahil ako'y makasalanan. Ako'y ibalik mo sa relasyon mo sa iyo at ako'y iyo muling pagpalain sa espiritual at ako'y iligtas mo sa kasalanang ito na naghahari ngayon sa aking puso at buhay. Yan po ginawa po ni Haring Saul. Sa halip nagpatuloy po siya sa kanyang pagkakasala hanggang ang kaunting bunton po ng basura ay naging Smoky Mountain at na maging Smoky Mountain ay gumuho at pinatay ang mga tao. Ganyan po ang nagagawa ng isang maliit na kasalanan na pinabayaan natin na hindi natin i-deal at ihingi ng tawad sa Diyos. Hanggang may panahon pa, suriin natin ang ating sarili. Huwag nating hintayin lumaki pa at tayo po'y bumagsak pa sa pagkakasala. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo po ang kapurihan, ang kaluwalhatian lamang. At sa iyo po ang aming kapasalamatan sa lahat ng mga pagpapalang espiritual na ipinagkaloob po sa amin sa araw na ito. O Diyos Ama, sa iyo po pinakamataas na pagsamba. Nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak, at pag-isama ng Espiritu Santo ang ating lahat, ngayon hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Siya nawa. Purihin po ang Panginoon at salamat po ng marami. Muli po, magandang hapon. Hanggang sa ating pong muling sama-samang online service. Sa susunod po na linggo, magkita-kita po muli tayo dito po sa FB Live. Purihin po ang Panginoon at ang pagpapala po niya ang lagi po nating maranasan sa ating mga buhay. Ingatan po kayo ng Diyos laban po sa COVID at sa lahat ng sakuna at karamdaman. Amen.